Hindi ko akalaing isang maling guhit lang ng tadhana, at hindi ka pa pala namatay. Nakahiram ka pa ng bangkay para makabalik ang kaluluwa mo. Kapag namatay ka lang, saka lang ako mamahalin ni na mama at papa habang buhay. Pagbalik mo rito bilang tunay na anak ng pamilyang Feng. Sobra ka lang sa eksena. Mama, papa. Isang araw at isang gabi nang nawawala si ate. Hindi rin siya matawagan. Baka may nangyari na sa kanya. Huwag ninyong intindihin ang ligaw na batang iyon. Kababalik lang niya rito, gala agad ng gala, wala man lang siyang kaunting asal. Mas tatahimik pa kung mamatay na siya. Ang tunay na anak na kababalik lang, ay itinulak sa bangin ng huwad na anak at namatay ng kawawa. Inagaw na nga ang pugad ng iba, gusto pang ubusin hanggang dulo. Ang lupit naman ng puso mo. Paano siya posibleng buhay pa? Sa taas ng bangin na iyon, gumulong siya pababa. May gana ka pang bumalik. Nasaan si Lolo? Ang aura sa katawan niya. Bakit ganoon kalakas? Ito pala ang pamilya ng may-ari ng katawang ito. Malamig ang dugo. At sukdulan ng pagkiling. Nangingitim ang pagitan ng mga kilay nila. At nauubos na ang biyaya ng mga ninuno. Malapit nang bumagsak ang pamilyang ito. Ang kapal ng mukha mong sampay ng pamilyang Feng. Ngayong araw, ako na ang hahalili kina mama at papa, para maturuan ka ng leksyon. Pangalawang kuya, may bagay sa likod mo. Mukhang hindi iyon masaya. Tinatakot mo ba ang mga bata gamit ang ganyang kababalaghan? Talaga ba? Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo. Bakit ninyo ako itinapon? Iuwi ninyo ako. 5 milyon para iligtas ang buhay mo. Feng Jiaking, bulag ka na ba sa pera? Wala kang utang na loob. Sa ganitong oras, naiisip mo pa ring perahan ang pamilya. Tutal, iisang pamilya naman tayo. Hayaan na lang ninyong isama niya ang pangalawang kuya. Sakto, kulang yata ng kasama sa ibaba. Gusto kong umuwi. Iligtas ninyo ako, mama, papa, bilisan ninyo, bigyan ninyo siya ng pera. Dali, mamamatay na ako. Ibigay ninyo sa akin. Isipin na lang ninyo na nagbayad kayo para maitaboy ang kamalasan. Parang namudmud lang kayo para mapaalis ang pulubi. Pumasok na ang 5 milyong yuan sa Alipay. Salamat sa pagtangkilik. Ang babaeng ito, kailan pa, natuto ng ganitong panggagancho sa lansangan. Siguradong palabas lang itong inihanda niya noon pa. Bumalik siya para manggatas ng pera. Feng Jiaking, akala mo ba sa munting palabas na ito? Matatakot mo na ako, magkikita pa tayo sa huli. Bakit ka nakasunod kay Feng Minyo? Ayokong maitapon. Gusto kong umuwi. Ang bagay na may espiritu ay naging masamang nilalang. Kahit nagkaroon ka na ng kamalayan, bagay na patay ka pa rin sa huli. Hindi mo dapat pagnasaan ang hininga ng mga buhay. Kung ipipilit mong sumunod sa kanya, ikapapahamak mo lang ang iba at ang sarili mo. Ate, mali ako. Ayokong makapanakit ng tao. Dahil hindi ka naman gumawa ng masama, tutulungan kitang linisin ang hinanakit mong chi. At maibalik ka sa kadalisayan, langit at lupa, hiwaga at bangis, ugat ng lahat ng chi, sa malawak na pagtahak sa isang pagsubok, napatunayan na walang banal na kapangyarihan, sa loob at labas ng 3 daigdig, ang daw lamang ang kataas-taasan. Gininto ang liwanag ng kabutihang dangal. Napakaganda nito, basta makapag-ipon ako ng sapat na kabutihang dangal, at muling malinang ang espiritual na lakas. Mabubuksan kong muli ang tarangkahan ng espada. At makababalik sa banal na landas. Binibiniwala ng iba sa kusina kundi ito. Pagtiyagaan ninyo na lang po ito. Ate, ito na lang ang natira sa bahay. Sanay ka naman sigurong kumain ng mga ito, di ba? Tutal gustong-gusto mo pala. Sa iyo na lang iyan. Ate, ano bang ibig mong sabihin? Bumangon ang sumpang pangulol. Ikalawang binibini, ano pong ginagawa ninyo? Zhao Jiao, ano ang ginagawa mo? Iluwa mo agad iyan. Hindi pagkain ng tao iyan. Ano ba iyang sigawan at gulo na iyan?
Mahal, tingnan mo si Zhao Jiao. Sinapian siya ng masamang espiritu. Siguradong gawa iyon, ng munting halimaw na iyon. Feng Jiaking, ikaw ang may pakana nito. Ikaw talagang munting salot. Pagka-uwi mo palang gamulo na agad ang buong bahay. Humingi ka agad ng tawad kay Zhao Jiao. Humingi ng tawad. Ang sarap nga ng kain niya roon. Hindi ko pa nga siya sinisingil sa pagkain. Tatay, inay. Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Kung talagang ayaw na ayaw mo sa akin, aalis na lang ako. Tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid mo. Sa kalagayan niya ngayon, mahina na nga ang katawan niya. Kapag napahamak pa ang katawan niya, kaya mo bang panagutan iyon, tatay, inay? Feng Jiaking, narinig mo ba? Humingi ka agad ng tawad sa kapatid mo, at mangako ka pa, na hindi mo na siya muling bubulihan. Ano pa ang tinitigasan mo riyan? Karapat dapat ba siyang hingan ko ng tawad? Suwail kang anak. Gusto mo ba kaming galitin hanggang mamatay? Anong klaseng ugali iyan? Sinasabi ko sa iyo, ngayong bumalik ka na sa bahay na ito, dapat sundin mo ang mga patakaran dito. Kapag inulit mo pa ang gaya nito na hindi umuwi magdamag, babaliin ko ang mga binti mo. Ikukulong mo ako sa bahay. Ano ang balak mong gawin? Ako ang tatay mo. Karapat dapat ba kayong matawag na mga magulang? Sobra na ang pagkiling ninyo. At gusto ninyo pang tumano ako ng utang na loob. Kung hindi rin lang kayo marunong magsalita ng maayos, manahimik na lang kayo. Nakakasulasok ang bahay na ito. Babalik ako sa kwarto para magpahinga. Walang lalapit para manggulo sa akin. Feng Jiaking, tandaan mo ito. Hindi talaga kita palalampasin. Ang bigat ng masamang yin na hininga, mas malala pa kaysa noong araw. Nahanap ko rin ang likod na hardin. Doon ka pala nagtatago, tutal ikaw mismo ang lumapit. Makakaharap ka ngayon ng upuang ito. Lumayas ka. Mamamatay ang sinumang manghimasok. Yamang isa kang nahulog na immortal. Dapat inayos mo ang paglinang sa sarili at isip. Hindi iyong pinabayaan mong maging ganito kagulo at karumi ang lugar. Akala ko tuloy pugad na ng demonyo. Papatayin kita ngayon. Pako na panggapos ng kaluluwa. Hindi pala ikaw pusang nagpakasama. May nagtanikala pala sa iyo rito. At pilit kang ginawang masamang espiritu. Tumahimik ka, tumahimik ka, tumahimik ka. Tumahimik ka, nagsalita na ang aming tagapagligtas. Ginawa ko ito para sa pamilyang Feng. Ako ang tagapagbantay na Diyos ng pamilyang Feng. Kapag ganap na ang malaking porma sayon, darating siya para sunduin ako. Tagapagligtas, ang ibig mong sabihin, iyong taong nagpako sa iyo rito hanggang mamatay. Ang ninuno ng pamilyang Feng. Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking tagapagligtas. Isa ka talagang handgal na batang banal. Nailako ka na nga, tumutulong ka pa ring magbilang ng pera. Tansong pangsupil. Dilatan mong mabuti ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Yang tinatawag mong pagprotekta. Ano ba talaga iyon? Munting banal na nilalang sa itaas. Mahigit 100 buhay sa pamilyang Feng. Malapit nang mamatay sa gutom. Nakikiusap lang kami sa iyong biyaya. Tulungan mo ang pamilyang Feng na makatawid sa pagsubok na ito. Kung ganyan kayo kaawa-awa, sige, tutulungan ko kayo. By Duo, ito ay porma sayo ng pagtitipon ng espiritu. Matulog ka lang sa loob niyan. At babaliktad ang kapalaran ng pamilyang Feng. Sige, By Duo, susundin ko ang tagapagligtas ko. Ang buong katawan ng isang espiritong lupa ay kayamanan. Ginawa kanyang mata ng porma sayon. Sa ganun, hindi lang 3 salinlahi ang yayaman sa pamilyang Feng. At tungkol sa iyong gininto ang katawan. Habang walang hanggan, mabubulok ka lang dito sa putik. Niloko niya lang ako. Ginagamit niya lang pala ako noon pa. Mga manloloko ang pamilyang Feng. Pawang mga sinungaling. Kahit na ganoon, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagsilbi sa kasamaan? Kung hindi ka pa Majay gising ngayon, kailan ka pa?
Maraming salamat, Binibini, sa pagliligtas sa buhay ko. Kahit napilitan kang maging masamang espiritu, nadikitan ka na rin ng bigat ng sanhi at bunga. Sumunod ka sa akin at mag-ipon ng kabutihang gawa, para mahugasan ang mga kasalanan mo. Isinusumpa ni Baiduo na susunod sa may-ari hanggang kamatayan. At nakahakot pa ako ng kaunting kabutihang gawa. Hindi lugi ang round na ito. Ito lang ang kakainin, sinabi ng ginang at ng panganay na Binibini. Kakabalik ninyo pa lang, mahina ang sikmura ninyo, mas mabuti raw sa katawan ang magaan na pagkain. Magaan. Sa tingin ko, pakain ito sa kuneho. Alisin ninyong lahat iyan, palitan ng steak na baka. Inihaw na manok at adobong baboy. Kung ano meron, ilabas lahat. Pero, ginang. Ano? Sa bahay na ito, wala rin akong kapangyarihang magpasya. Diyan lang ako magkakalakas. Wow, Master, mukhang sobrang sarap nito, pati iyon din, ang bango-bango. Tumahimik ka, espiritu ka, hindi ka makakain. Kahit hindi ako makakain, ayos na rin na maamoy ko man lang. Master, iyong adobong baboy ang mukhang pinakamataba at pinakamasarap. Bilisan mo, kainin mo ang pirasong iyon. Ang munting cute na ito. Ang kapal din pala, na mag-astang Hari Herian sa bahay. Feng Jiaking, huwag kang masyadong magyabang. Hinding-hindi kita hahayaang manatili sa bahay na ito. Sisiguraduhin kong mapapaalis kita ng tuluyan. Ang pinaka-iniingatang, kwintas na diamante ni Mama, kapag nakita sa kwarto mo. Tingnan natin kung paano ka lulusot. Feng Jiaking. Ngayon tingnan ko kung paano ka pababangon. Ninakaw mo ang paboritong kwintas ni Mama. Siguradong palalayasin ka ni Papa. Pormadong-pormado ka nga, pero mas madilim pa sa multo ang mga gawain mo. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo, kung anong klaseng pagkatao ka. Naglakas loob kang pagplanuhan ang master ko. Isinusumpa kita, pati pag inom mo ng malamig na tubig mamalasin ka. Master. Gigil na ako. Talagang nakakamatay sa inis. Ano nangyari? Ninakaw niya ang kwintas ng matandang babaeng iyon, at isiniksik sa ilalim ng unan mo. Balak kanyang ibintang sa pagnanakaw. Grabe, naisip pa niya iyon. Ang dumi talaga ng ganyang galawan. Tanging taong kagaya niya lang. Nabaluktot ang isip at walang tuwid na puso. Ang gagawa ng ganyan. Dapat maturuan natin siya ng leksyon. Alam ko, Master, alam mo rin naman. Kung ganoon, bakit kalmado ka pa rin? Bakit pa natin siya pipigilan? Kung gustong-gusto niyang umarte, edi samahan natin siya hanggang dulo. Kunin mo ang kwintas na iyon. At ilagay sa sarili niyang kwarto. Tutal gusto niyang maglaro ng Sir On. Hayaan nating malaasahan niya kung paano tamaan ng sarili niyang bitag. Ayos. Eksperto ako sa ganyang trabaho. Tingnan mo kung hindi ko siya mabubusog sa ganti. Ang munting pakending iyan. Para malaman niya ng husto kung gaano ako kabigat kalaban. Mama, masama ito. Iyong kwintas ninyong diamante, nawala na. Ano? Paano nangyari iyon? Iyong paborito ko pa naman iyon. Regalo iyon ng papa mo sa akin. Noong anibersaryo ng kasal namin. Paanong nawala iyon? Naalala ko, inilagay ninyo iyon sa ibabaw ng tokador kahapon. Kakapasok ko lang sana, para ayusin ang mga alahas ninyo. Tapos napansin kong nawawala na. Paanong may mawawala sa mismong bahay natin? Baka naman naipatong lang ng mama mo kung saan at nakalimutan. Imposible. Matagal nang sobrang iniingatan ni Mama ang kwintas na iyon. Hindi niya iyon basta-basta inilalapag. At saka, si ate lang ang pumunta sa ikalawang palapag ngayon. Ayan na nga, alam ko nang ikaw iyon. Talagang marumi ang kamay mo. Kung magnanakaw ang paratang mo, sinasabi mong ako ang nagnakaw. Nasaan ang ebidensya? Ate, kung ikaw ang kumuha, ibalik mo na lang. Pamilya tayo. Hindi ka namin sisisihin. Pero kung hindi mo ibibigay, halughugin ninyo ang kwarto niya. Para mapatunayan ang kalinisan ng pangalan ni ate. Ito lang ang paraan. Maghanap kayo. Halughugin ninyo ng mabuti, loob at labas. Tumigil kayo. Kwarto ko ito. Kung wala ang pahintulot ko, gusto kong makita kung sino ang mangangahas humawak. Ate, hayaan mo na si Mama na maghalughog. Ang kwintas na iyon, sobrang mahalaga iyon kay Mama.
Kung gipit ka lang talaga sa pera, at naibenta mo iyon, naibenta mo na. Tama si Bunso, mukhang kabisado mo ang proseso ng pagsasanla at pagbebenta. Madalas mo bang gawin ang ganyang bagay? Ate, paano mo nasasabi iyan tungkol sa akin? Nag-aalala lang ako sa kwintas ni Mama. Tumahimik ka. Nagnakaw ka na nga. May gana ka pang dungisan si Zhao Jiao. Sobra ka na. Tama na. Tama na. Ang asal mo ngayon, parang palengkera ka. Sige, pakopkap mo kay Mama. Kung wala kang ginawang mali, ano ang kinatatakutan mo? Tay, kapag manghuhuli ng magnanakaw, isang salita lang niya ang batayan. Wala namang kahit anong ebidensya. Pero gusto ninyong halughugin ang kwarto ko. Sa pamilyang ito, wala na ba akong kahit batayang dignidad? Ni hindi man lang karapat-dapat. Jia King, labis mo akong binaygo. Akala ko noon, na malamig lang talaga ang ugali mo. Hindi ko inasahang marumi rin pala ang mga kamay mo. Ikalawang kuya, hinatulan mo na agad ako. Ito ba ang sinasabi ninyong asal ng mayamang angkan? Tigilan mo ang talas ng dila mo. Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong magpahalughog? Malinaw na guilty ka. Kung ilalabas mo na ngayon, alang-alang sa samahan natin bilang magkapatid, baka may pakiusap pa kita. Ipakiusap. Itabi mo na iyang mumurahing awa mo. Hindi mo na nga alam ang tama at mali. Hindi mo pa maaninag ang itim at puti. At ikaw, karapat dapat ka bang tawaging kuya? Ikalawang kuya, huwag mong sisihin si ate. Baka may sarili siyang pinagdaraanan. Sa isang walang utang na loob na lobo na pinalaki lang sa bahay. Ano pang pinagsasasabi mo? Kung ayaw niyang magpahalughog, ibig sabihin may tinatago siya. May tao ba riyan? Ihiwalay ninyo siya sa akin. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Kung gusto ninyong halughugin ang kwarto ko, sige. Pero kung may patakaran sa bahay na ito, hindi pwedeng ako lang ang puntirya. Kung usapang paglilinis ng pangalan, edi sabay-sabay tayong maghalughog. Lahat, sabay-sabay hahanapan. Ano ka ba naman para mag-utos? At karapat dapat ba kaming sumunod sa sinasabi mo? Kung kumbinsido kayong may magnanakaw sa bahay, kung ganoon, ang lahat ng narito, may hinala sa bawat isa, dahil baka kauwi ko lang. Itong sombrero ng pagiging magnanakaw, ipipilit ninyong ipasuot sa akin. Ate, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Paanong magnanakaw ng gamit ni Mama ang lahat? Ikaw lang, si Feng Jia King. Ikaw lang ang mahirap. Ikaw lang ang hindi mulat sa mundo. Kadalasan, ang pinakamalakas sumigaw. Siya ang may pinakamaruming sikreto. Atat na atat si Bunso na idiin ako. Baka naman magnanakaw ang sumisigaw ng huliin ang magnanakaw. Walang hiya, ano iyang sinasabi mo? Paano ko naman mananakaw ang sarili kong gamit, para idiin ka? Kung hindi ka naman nagnakaw, ano ang kinatatakutan mo? Sino ang natatakot? Sige, maghalughog kung maghalughog. Ang matuwid, hindi takot sa anino. Sige, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Kung makita ito sa kwarto ko, bahala ka nang gawin ang gusto mo sa akin. At agad akong lalayas sa pamilyang Feng. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Nandito sina Mama at Papa. Narinig ka nila, kaya huwag kang aatras. Hinding-hindi ako aatras. Pero kung wala sa kwarto ko, at nasa kwarto mo pala, imposible, talagang imposible. Paano kung meron, tataya ka ba? Kung may makita sa kwarto mo, sa harap ng buong pamilya, luluwag ka at hihingi ng tawad sa akin. Sige, pastahan kung pastahan. Kung nasa kwarto ko, kahit yumuko pa ako sa iyo, papayag ako. Pero kung nasa kwarto mo, maghanda ka ng mabilanggo. Usapan na iyan. Simulan na. Ate, tingnan mo nga ang sarili mo. Kailangan mo pa talagang gawing ganito kapangit. Kapag may nakita mamaya, mapapahiya ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, dahil magkapatid tayo. Makiusap ako kay Papa, na huwag kang ipadala sa presinto. Pinakamatindi na siguro. Pauuwiin ka lang sa maralitang baryong pinanggalingan mo para Ma'am Alamos. Mas mabuti pang unahin munang alalahanin ng kapatid ko ang sarili niyang mga tuhod. Baka sumakit iyan kapag matagal kang nakaluhod mamaya. Matigas pa rin ang bibig kahit dehado na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Ginang, wala po sa cabinet, wala rin po sa drawer. Ano ba, hindi ba kayo kumain? Maghanap kayo ng mas mabuti. Ang bagay na ganyang hindi maipakita sa tao, siguradong nakatago sa tagong lugar. Hanapin ninyo sa kama, siguradong nasa ilalim ng unan iyan. Paanong nangyari iyon? Paano magiging wala? Bakit ganyan ang mukha mo, kapatid? Walang nahanap na nakaw na gamit, hindi ba dapat matuwa ka para sa ate mo? O baka naman sobrang bigo ka? Zhao Jiao, anong nangyayari sa iyo? Hindi tama, hindi tama. Malinaw na nandito iyon kanina. Ano ang malinaw? Malinaw na ako mismo ang naglagay roon. Ikaw pala.
Ikaw ang nagtago sa kanya, dahil ang kwarto ko ay nahalughog na at wala namang nakita. Ayon sa pastahan natin kanina, hindi ba dapat sa kwarto ng kapatid natin tayo maghanap ngayon? Hindi. Hindi pwede. Bakit ninyo hahanapin ang kwarto ko? Ako ang ikalawang binibini ng pamilyang Feng. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Nung pinipilit mong halugugin ang kwarto ko kanina, hindi ganyan ang sinasabi mo. Bakit na yung ikaw na, bigla kang kinakabahan? Sa tingin ko, mas mabuti pang tumabi ka na lang ng maayos. Kung mabait ka, kung hindi, wala akong problema kung si ama ang maghusga. Ikaw talagang munting tuso. Zhao Jiao, paano mo nagawang nakawin ang kwintas ko? Huwag kang masyadong lamabis, mama. Siya mismo ang pumayag kanina. Kung hindi siya pumapayag na magpahalughog, ibig sabihin may tinatago siya. Zhao Jiao, kung hindi mo kinuha, hayaan ninyo silang maghalughog. Para mapatunayan na malinis ka. Tay, huwag po, pinagbibintangan lang ako. Halughugin ninyo. Kung malinis ka, wala kang dapat ikatakot. Sir, madam, nahanap na po. Nasa tagong lagayan sa aparador ni ikalawang binibini. Tapos na. Wala na. Tapos na ang lahat. Ate, nahuli na ang tao at na-recover pa ang bagay. Mukhang pumalpak ang palabas mong magnanakaw ang sumisigaw ng magnanakaw. Ikaw ang sumablay. Ikaw ang nagsalang sa akin. Hindi ko kinuha ang kwintas na iyon. Ikaw ang nagpasok niyan, sa tagong lagayan ko. Paanong magagawa ni Zhao Jiao ang ganitong bagay? Baka naman, may utosang marumi ang kamay, at ibinintang kay Zhao Jiao. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Jia King, ngayong nahanap na ang bagay. Hanggang dito na lang ang usaping ito. Tama si Tai. Jia King, bata pa si Zhao Jiao. Wala pa siyang muwang. Kung wala pang muwang, mas dapat turuan. Kung natalo, dapat manindigan. Humingi siya ng tawad. Talaga bang gusto mong guluhin ang buong bahay? Sa paghingi ng tawad na ito, siya ang dapat gumawa niyan. Kapag nagkamali ka, dapat mong akuin. Iyan ang pinakailalim na dangal ng pagiging tao. Ano? Ang aral ng pamilyang Feng ay turuan ng tao na magnakaw tapos sumigaw ng magnanakaw. Ikaw. Bakit ganoon kay takat ang tingin niya? Sabihin mo, hindi, paumanhin. Hindi marinig. Hindi ka ba kumain? Lakasan mo. Pasensya na. Kasalanan ko. Zhao Jiao, dahan-dahan. Masyado pa ring mabagal. Ang mumunting kabutihang ito ay malayong sapat para masuportahan ang paghilom ng aking kaluluwa. At para makabalik ako sa landas ng mahiwagang sining, kailangan kong maghanap ng paraan para magkamit ng mas marami pang pagkakataon ng tadhana. Master, may maganda akong ideya. Kung kailangan natin ng kabutihang loob, magtayo tayo ng pwesto sa ilalim ng tulay. Marami ring taong may kapalarang makatagpo natin doon. Magkano ang singil? 100. 200. 100,000. Bawat isang basa. Master, hindi ba sobra naman iyan? May lalapit kaya, ngayong araw, kusang darating ang itinadhanang tao. Master, ang daming tao. Ngayon, siguradong marami tayong makukuhang pagkakataon ng tadhana. Master, ang mga tao ngayon, hindi marunong kumilatis. Huwag magmadali, hindi pa dumarating ang tamang tadhana. Ang dalagang iyon, nasa gitna man ng magulong syudad. Iba pa rin ang linis ng tindig niya. Mukhang hindi talaga karaniwang tao. Matandang Ginoo. Isa lang naman siyang manghuhula sa tabi-tabi. Hindi nagkakamali ang mata ko. Hoy, isang hula, 100,000. Kami ngang naniningil ng proteksyon. Hindi mangangahas sa ganyang kapal ng mukha. Ikaw na munting tuso. Mas maitim pa pala ang budi mo kaysa sa amin. Alam mo ba ang patakaran? Teritoryo namin ang lugar na ito. Nakabayad ka na ba ng bayad protection? Putulin. Paano kung hindi siya magbayad? Hindi ako magbabayad. Kung ganoon, samahan mo kaming uminom. Iyon na ang kabayaran sa protection. Naghahanap kayo ng kapahamakan. Tigil.
Sa maliwanag na araw na ito, binubuli ninyo ang isang munting dalaga. Wala na ba kayong pakundangan sa batas? Saan nanggaling ang matandang ito? Ako si Quan Shenshen. Kung marunong kang makiramdam, lumayas ka na agad. Narinig ninyo iyon, mga kasama. Sabi niya, sino raw siya? Quan Shenshen. Kung ikaw si Quan Shenshen, ako naman ang emperador ng langit. Ang pamilyang Quan ang pinakamayaman. Pinaglalaroan mo ba ako? Kapag lumalabas ang matandang amo nilang iyon, lagi iyong may alalay sa unahan at likuran. Paanong mapapadpad siya? Sa ilalim ng wasak na tulay na ito. Matandang hakluban, lumayas ka sa harap ko. Ano bang nangyari rito? Lumayas. Ang weird. Malinaw namang isa siyang munting dalagang mukhang mahina at tatangayin ng hangin. Bakit kanina, sa isang iglap lang, ang dating niya ay sobrang nakakatindig balahibo. Maraming salamat, matandang Ginoo, sa matuwid ninyong pagsita kanina. Sa tingin ko, may tadhana tayo, matandang Ginoo. Paano kung regaluhan ko kayo ng isang hula? Matandang Ginoo, may isa ba kayong nakababatang kapamilya sa bahay, na matagal nang pinahihirapan ng sakit, at wala nang tatalab na gamot? Ikaw. Paano mo nalaman? May umiikot na kamatayan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi siya simpleng may sakit. Sinasadya siyang ipahamak ng isang tao. Kung hindi ito maagapan at mabasag agad, malamang hindi siya aabot hanggang mamayang gabi. Iya. Mali ang sinabi mo roon. Ang apo ko. Kahit matagal nang walang malay, sinabi naman ng doktor na matatag ang lagay niya. Ngayong gabi, siguradong wala siyang magiging panganib. Kung kalokohan lang ba ito, malalaman din agad. Amo. Masama ang balita, kakatawag lang ng ospital. Sabi nila biglang kritikal ang kalagayan ng binatang amo. Ano? Ginoo. Pakiusap, iligtas ninyo ang apo ko. Manguna ka. Sa ospital. Binibini, dito po. Basta mailigtas lang si Xiao Jiyu. Kayo ang magiging tagapagligtas ng buong pamilya ko. Matanda. Sa oras na ganito, bakit ka nagdala ng isang dalagang bata rito? Huwag mong sabihin, balak mong gawin ang ritual na pampaswerteng pampagising na iyan. Ritual ng pagpapaalis ng masamang espiritu. Bilisan ninyo, lahat, tumabi kayo. Hayaan ninyong ang binibining ito ang magligtas sa pasyente. Matandang Quan, ospital ito. Bakit kayo nagdala ng isang dalaga rito? Kalokohan na ito. Kuya, parang nalilito na kayo. Hindi pa nga tuyong lubos ang gatas sa labi ng batang iyan. Tapos siya ang ipagagamot ninyo kay Xiao Jiyu. Kapag kumalat ito, saan natin ilalagay ang mukha ng buong pamilya natin? Tama si Kuya. Si Xiao Jiyu ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya natin. Kapag may nangyaring masama, sino ang mananagot? Manahimik ka, sa isang tingin pa lang ng binibini. Nakita na niya ang kondisyon ni Xiao Jiyu. Sigurado akong maliligtas niya siya. Hindi pwede. Hindi siya dapat mapalapit kay Xiao Jiyu. Para ito sa ikabubuti ng pamilyang Quan. Matandang Quan, pakiusap, maniwala kayo sa agham. Ginagawa namin ang lahat para iligtas siya. Agham. Naligtas na ba ninyo siya? Ito. Tumabi kayo. Huwag ninyo akong piliting kumilos. Sino ka ba sa tingin mo? Ang tapang mong manggulo rito. May tao ba riyan? Palabasin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Papasukin siya. Kung may mangyaring anuman. Ako, si Quan Shenshen, ang ako ng lahat. Masama ito. Tumigil ang tibok ng puso ng pasyente. Bagsak na sa wala ang presyon ng dugo. Bilisan ninyo. Ihanda ang dekuryenteng panggulat. Wala na talagang pag-asang mailigtas pa siya. Mamamatay tao siya. Mamamatay tao. Kuya, nakita ninyo ba? Ito ba ang dakilang taong dinala ninyo? Siya mismo ang pumatay kay Xiao Jiyu. Ikaw na ubod ng sama na babae. Ibalik mo ang buhay ng pamangkin ko. Alam ko nang manluloko ka. Pagpas lang ito. Kung ayaw mo, lumayo ka at mawala ka sa harap ko. Nanganganib pa akong takutin mo. Tumawag kayo ng pulis. Oo, tumawag ng pulis. Pagbayarin siya ng buhay para kay Xiao Jiyu. Tama, hindi siya pwedeng makatakas. Nasaan ang mga gwardya? Ang mamamatay taong ito, dakpin ninyo agad. Xiao Jiyu. Ito na ba talaga ang nakatakda mong kapalaran? Kuya, ano pa ang pinag-aalinlanganan ninyo? Ang babaeng halimaw na ito, ang pumatay kay Xiao Jiyu.
Kung hindi mo siya papanagutin, paano mo haharapin ang mga yumaong ninuno natin? Tumahimik ka, hindi ko sinisisi ang Ginoo. Talagang ito ang kapalaran ng batang ito. Walang kinalaman ng iba rito. Nababaliw na ba kayo? Pinatay niya si Xiao Jiyu. Sino ang nagsabing patay na siya? Ang aparato. Ay malinaw na nagsabing patay na ang pasyente. Ano pa ang ipinagpipilitan mong ikatwiran? Ilagay siya sa kamatayan, para sa kamuling mabuhay. 3. 2. 3 2. Gising na, gising na. Nabuhay ang bangkay. Paano nangyari iyon? Himala ng medisina. Hindi, isa itong tunay na himala. Xiao Jiyu. Xiao Jiyu, naririnig mo ba ang sinasabi ni Lolo? Lolo, bakit kayo umiiyak? Ayos na at gising ka na. Ayos na at gising ka na. Akala ni Lolo. Akala ko, sa buhay na ito, hindi ko na maririnig pa. Natatawagin mo akong Lolo. Ito. Paano nangyari ito? Huminto na nga ang paghinga niya. Ang tadhana ng batang ito mula sa pamilyang Kwan ay talagang matindi. Lilang hininga mula sa silangan. Anyo ng isang hari, nailigtas ko ang buhay niya. Kaya lumalim ang bigkis ng sanhi at bunga. Kaya pala kaya niyang pasukuin ang sandaang taong swerte ng pamilyang Feng. Xiao Jiyu, magpasalamat ka agad sa binibining ito. Siya ang humila sa iyo pabalik mula sa tarangkahan ng mga patay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Napadaan lang. Hindi na kailangan ng malaking pagpugay na iyan. Ayokong magkaroon ng utang na loob kay kahit sino. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ang utang ko sa pagliligtas ng buhay. Tatandaan ko habang buhay. Mula ngayon. Ano mang kailanganin mo, basta kaya ng pamilyang Kwan, tutulungan kita. Tabla na tayo. Wala nang may utang kanino man. Tabla. Baka pagdating ng araw, ikaw pa ang magmamakaawang huwag tayong magtabla. Pumasok sa katawan mo ang masamang yin na enerhiya, at napinsala ang ugat ng puso mo. Kung nabubuhay ka pa hanggang ngayon, iyan ay dahil pinoprotektahan ka ng gininto ang liwanag ng iyong kabutihang naipon. Maestro, kayo po ay tunay na parang Diyos. Kung ganoon, ang sakit ng apo ko, magagamot ba? Oo, pero hindi iyan gagaling agad-agad. Nagpapanggap ka lang na misteryoso. Kung ayaw mong maniwala, hayaan mo na. Bastos kang walang modo. Ganyan ka ba makipag-usap sa maestro? Humingi ka agad ng tawad sa maestro. Lolo, ano bang alam mo? Ginagawa ito ng master, para iligtas ang buhay mo. Master, nakikiusap po ako sa inyo. Alang-alang po, sa matandang buto kong ito. Iligtas ninyo ang batang ito. Ang banal na hininga ay dumarating mula sa silangan. Mukhang may magandang potensyal siya. Sige na nga. Alang-alang sa matanda. Tatanggapin ko ito. Maraming salamat, Master. Mula ngayon, ang Master ay magiging panauhing pandangal ng pamilyang Kwan. Xiao Jiyu, ano pang tinatamad ka riyan? Kababalik lang ng Master ngayon. Siguradong marami pa siyang kulang. Samahan mo ang Master, at ipagbili mo siya ng maayos na kasuotan. Lolo, ako, susunod na po ako. Paano ako? Napapasunod sa kanya ng kusa. Sa panahong ito, kahit sino na lang, nakakapasok na. Sa itsura niyang iyan, makakabili ba siya nito? Malamang nagpapalamig lang siya rito. Hayaan mo siya. Ito, at pati iyon. Maliban sa ilang ito, ibalot mo na ang lahat ng natira. Lahat, ipabalot. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Ang gwapo naman ng lalaking iyon. Ganyang kapojing lalaki. Bakit siya sumusunod? Sa probinsya ng iyan, parang alalay pa. Huwag sabihin, inaalagaan siya. Pero ang babaeng iyan, hindi naman mukhang mayaman. Magbayad ka. Card ang gamitin. Sige po, sir, sandali lang po, ako ay. Napakasunurin ng lalaking iyon, parang utusan lang talaga. Ano ba talaga ang pinagmulan ng babaeng iyan? Sige, magkunwari ka pang alta. Mamaya mapapahiya ka rin. Tingnan natin kung paano ka lulusot. Ito ba ang serbisyo ninyo?
Ako. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Kapag may susunod pa, kamay mo ang tatamaan. Ano ang nangyari? Wala iyon. Isang langgam lang na hindi marunong sumunod. Sino ang manager ng tindahang ito? Binatang Kwan. Binatang Kwan. Bakit po kayo naparito? Tanggalin siya. At saka, ipaalam mo sa lahat, mula ngayon, kapag nakita ninyo ang dalagang ito, ituring ninyo siyang parang ako mismo. Sino mang manggahas na lapastanganin siya, ay kalaban ng pamilyang Kwan. Opo. 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 Aasikasuhin ko agad. Hindi masama ang ipinakita mo. Ay, ate, marunong ka pa palang umuwi, magdamag kang wala. At hindi ko alam kung saang lupalop ka na naman nagpagala. Bakit? Dismayado ka ba? Hindi ako nagpakalat sa labas. Papa, tingnan mo naman si ate. Nag-aalala lang naman siya kay ate. Bakit ganyan siya magsalita? Tama na. Umagang-umaga, bakit kayo nag-iingay? Ngayong nakabalik ka na, umayos ka. Dahil bumalik ka na sa pamilyang Feng. Hindi pwedeng kaiyahiya ang pinag-aralan mo. Ito ang mula sa pamantasan ng Dido. Ang abiso ng pagtanggap. Pinagawa ko na ang lahat ng papeles para sa iyo. Magsisimula na ang klase sa ilang araw. Pumunta ka na para magpatala. Huwag kang buong araw nasa labas. At pinapahiya ang pamilyang Feng. Pamantasan ng Dido. Magulo ang agos ng lupa at langit, at salungatan ang mga enerhiya. Ang paaralang ito, marumi ang daloy ng Feng Shui. Ano na namang pinagsasabi mo? Ang pamantasan ng Dido ay sikat na paaralan na daan-daang taon na. Anong marumi o hindi marumi? Tigilan mo nga ang mga kwentong multo at kung ano-anong kababalaghan mo, para lokohin ako. Sige. Susundin ko kayo. Binabati kita. Ate, mula ngayon, magkaklase na tayo, sa paaralan. Siguradong aalagaan ka ng mabuti ng kapatid mo. Aalagaan talaga kita. Probinsyana. Pagdating sa paaralan, napakarami kong paraan, para sirain ang pangalan mo, at mapalayas ka sa Dido. Zhao Jiao, totoo palang may ate kang taga-bukid. Hindi ba yon? Isang probinsya ng walang alam. Huwag ninyong sabihin iyan. Sanay lang si ate. Sa buhay sa probinsya, huwag ninyo siyang pagtawanan. Grabe, ang astig ng aura ng babaeng iyan. Oo nga. Iyong malamig pero eleganteng tindig niya. Parang mas matindi pa, kaysa kay Feng Zhaojiao na mapagpanggap na dalaga. Mas lamang pa nga. Bakit lahat kayo, nakatingin sa probinsya ng iyon? Hindi ba si ate iyan? Pumasok nga talaga siya rito. Tumabi ka. Ikaw na taga-bukid. Paano ka makapagsalita ng ganyan kay Binibining Feng? Ha? Maniwala ka o hindi, kaya kitang ipalubog dito sa pamantasan ng Dido. Uulitin ko lang, lumayas ka, kung hindi, hindi lang pulsuhan mo ang mababali. Umaapaw ang masamang enerhiya. Sa paaralang ito, tunay ngang may malaking bagay na mapaminsala. Zhao Shu, kailangan mo akong tulungan. Ano ba ang nangyari? Iyong ate ko. Para talaga siyang baliw. Nakita ko siya kanina sa may tarangkahan ng paaralan. May naghahanap talaga ng gulo. Hindi siya gaya ng sinasabi mo. Nagpapanggap lang siya. Sa bahay, madalas siyang manakit ng maliliit na hayop. Ginagamitan pa niya ako ng kulam. Yung kaklase kanina, binati lang naman siya. Pero binali niya agad ang pulsuhan nito. Ganyang klaseng marahas na tao. Kung mananatili sa paaralan, baka may iba pang mapahamak. Talaga ba? Hindi halata. Makikilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. At napansin ko, lagi siyang pumupunta nitong mga huli sa likod na bundok, sa abandonadong gusaling laboratorio. Ang kilos niya, sobrang kainahinala. Naghihinala ako na doon siya. Nag-aalaga ng munting multo para manakit ng tao. Ikaw ang may pinakamalakas na pakiramdam sa hustisya. Kailangan mong ilantad ang tunay niyang mukha para maprotektahan ang mga kaklase. Pag-aalaga ng masamang espiritu para manakit ng tao. Pinakabawal iyan sa landas ng panggagamot sa hiwaga. Kung totoo iyan, hinding-hindi ako manunood lang at walang gagawin. Ang babaeng si Li Zhaoshu.
Ang galing talagang manlinlang, Feng Jiaking. Tingnan natin ngayon kung paano ka makakalusot. Basta pumunta ka lang. Yung bagay sa loob. Siguradong pauuwiin kang hindi na makakabalik. Sorpresa. Ang pangit naman ng pakana na iyan. Pero, dahil taos puso mo akong iniimbitahan, sige, pupuntahan ko at titingnan. Ano bang inihanda mo para sa akin, na sorpresa? At saka, yung walang modo na, munting halimaw, isasama ko na rin. Ang masamang enerhiya ay namuo na parang ulap, mukhang ang bagay na ito, matagal na ang pinagmulan. Bakit wala si Feng Jiaking? Ang creepy ng lugar na ito. Nasaan ang sinasabi mong sorpresa? Array. Nakita ko mismo siyang tumakbo papunta rito. Sigurado akong nasa loob siya. Baka may kung anong itim na ritual siyang ginagawa. Pasok tayo at hulihin siya sa akto. Anong nangyayari? Bakit namatay ang ilaw ng flashlight? May humihila sa paa ko. Ate, ikaw ba ang may pakana nito? Alam kong ikaw iyan. Lumabas ka na agad. Feng Jiaking, lumabas ka rito. Tigilan mo ang pananakot at panlilinlang. Ano itong bagay na ito? Totoo ngang may masamang espiritu. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Umatras ka. Feng Zhaojiao, ikaw. Ang aura ng isang sinasapian ng banal na tagapagbantay. Huwag kang matakot. Dakila, dakilang maestro. Ang astig mo. Balak pa sana kitang iwanang buo ang bangkay mo. Pero hindi mo talaga dapat sinugatan ang mga inosente ng basta-basta. Talagang sawa ka na sa buhay, mahiwagang utos ng 9 na langit, maging banal na kulog, tunay na batas ng 5 kulog, lipulin. Gusto kong lumabas, gusto kong lumabas. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang magmadaling umalis. Sa susunod, lumayo ka sa babaeng iyon, at isa pa, iyong dala sa katawan mo. Medyo interesante. Ano bang meron sa akin? Dakilang Master, tama lahat ng sinasabi mo. Terra, ihahatid kita pabalik. Dakilang Master, susunod na ako sa iyo habang buhay. Ako. Nasaan ako? Ito ang gusaling laboratorio. Huwag kang lumapit. Mama. Saklolo. Feng Jiaking, ikaw na munting halimaw ka. Wala kang mabuting balak. Sino ang nasa loob? May multo. May multo. Saklolo. Hindi ba siya ang campus beauty ng Departamento ng Ekonomiya at Pamamahala? Si Feng Zhaojiao. Bakit ganyan ang itsura niya? Narinig ko na may nakakita raw sa kanya kagabi. Kasama iyong transfer student. Nasabay lumabas. Bakit siya lang mag-isa? Ang nandito. Napaihi ba siya sa takot? Ang baho. Feng Jiaking, ikaw pala. Sinadya mong ako, iwan doon, hindi ba? Gusto mo akong ipahamak? Nakababata kong kapatid, saan nang galing iyan? Kagabi, ikaw mismo, ang nagpumilit sumunod. Ikaw rin ang mabagal tumakbo. Ano? Hindi ba sapat na napakain ang bagay na iyon? Kaya hindi pa rin tanggap ng loob mo. Ikaw. Ikaw na demenyitang babae, marunong ka ng salamangka. Sasabihin ko kay Papa, para palayasin ka niya. Feng Zhaojiao, magkaroon ka naman ng konsensya. Kung kagabi, hindi dahil kay dakilang Master Jiaking. Matagal ka ng patay, kung hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Sige, pero kung makagat ka pa pabalik, Li Jiaoshu, nabaliw ka na ba?
Kinakampihan mo pa ang probinsya ng ito, at ikaw pa ang nagsasalita. Hindi siya probinsyana, siya ang tagapagligtas ko, at siya rin ang boss ko. Ayos, napakaayos. Nagkakuntsaba kayong lahat, para apihin ako, ganoon ba? Feng Jia King, itatala ko itong utang na ito. Kung hindi kita mapabagsak, hindi na ako tatawaging Feng. Hintayin mo ako. Saang pamilya galing itong malaking tao na dumating? Grabe ang datingan. Parang convoy iyon ng grupong Kwan. Iyan ang sagisag ng pamilyang Kwan. Binatang Master Kwan, napunta ba siya rito para hanapin ako? Sigurado akong si Papa at ang pamilyang Kwan ay may pagtutulungan. Binatang Master Kwan, bakit kayo pa mismo ang naparito? Naparito ba kayo para sunduin ako? Ikaw. Binibining Feng, handa na ang sasakyan. Pinapanta ako ng matandang Ginoo para ihatid kayo sa follow-up na konsultasyon. Ayon sa oras. Tara na. Magtiis ka muna. Sobrang nag-uma pa ang lilang enerhiya sa katawan mo. Hindi ito kakayanin ng mortal mong katawan. Kailangan ko munang buksan ang mga daluyan ng enerhiya mo. Maraming salamat. Kung masakit, isiga mo. Huwag mong pigilan. Kapag napuruhan ka, ako rin ang gagamot sa iyo. Sa harap ni Binibining Feng, wala lang ang gantong sakit. Kung kahit ganitong sakit ay hindi mo matiis, paano mo mapaglilingkuran ng maayos si Binibining Feng? Hindi masama, mas gusto ko ang masunurin. Maaari kong isaalang-alang na panatilihin ka. Quan Xiaojiu, nakahanda akong sumunod sa utos. Iya. Kumusta? Nailigtas ba ang buhay ng batang ito? Sa ngayon, hindi pa siya mamamatay. Pero kung gusto talagang mabunot sa ugat, kailangan pa ng kaunting panahon. Sa panahong iyon, hindi siya pwedeng lumayo sa akin. Mabuti naman kung hindi siya lalayo. Sakto lang. May pwesto rin siya sa pamantasan ng Dido. Bilang isang propesor sa pangalan lang. Mula ngayon, siya na ang araw-araw na susando at maghahatid sa iyo. Tama ang sabi ni Lolo. Bilang kabayaran. Mula ngayon, Binibining Feng. Anumang aberya ninyo sa Dido. Ako ang bahala sa lahat, kahit pagtataboy ng mga langaw. Siyempre. Zhao Jiao. Masyado ng hambog ang Feng Jia King na iyon. Nagawa pa niyang damaykit kay binatang Master Kwan. Damaykit. Laruan lang naman siya. Ano bang katayuan ng pamilyang Kwan? Paanong magugustuhan nila ang katulad niyang babaeng taga-probinsyang walang modo? Sa tingin ko, siya ay gumamit ng kung anong pang-aakit na tusong pakana. O kaya naman, itim na mahika. Oo nga, hindi ba marunong siya ng mga kung ano-anong kababalaghang iyon? Malay mo, baka sinumpa niya si binatang Master Kwan. Tama. Siguradong ganoon nga, ilalantad ko ang tunay niyang mukha. Boss, tingnan mo ang forum. Boss, tingnan mo ang forum. Grabe ang ingay. Buwisit na ako. Siguradong si Feng Zhaojiao iyon. Ang may pakana niyan. Sabi nila, kinulam mo raw si Young Master Kwan. Kulam. Grabe ang imahinasyon nila. Sayang, hindi mo ginamit sa pagsusulat ng nobela. Natatawa ka pa. Buong eskwela, ikaw ang pinagpipiestahan ngayon. Sabi nila, isa kang halimaw na babae. Nasa bibig nila ang salita. Hayaan mo silang magsalita, pero sumpa ng katotohanan. Nakababatang kapatid, total mahilig kang gumawa ng chismis at paninirang puri. Pagsasalitin kita ng lahat ng nasa loob mo, hanggang maubos. Boss, nahanap na ng technical department, ang IP ng nag-post. Tagapamantasan ng Dido siya. Si Feng Zhaojiao ng Department of Business Management, tao ng pamilyang Feng. Magaling. Sino mang manggahas galawin ang tao ko, magbabayad ng kapalit. Ipapabura ba ang post? Burahin ang post. Masyado namang magaan para sa kanya. Makipag-ugnayan sa lupon ng paaralan. Magdadagdag ako ng isa pang puhunan.
Iisa lang ang kondisyon, patalsikin si Feng Zhaojiao. Bukod pa roon, magpadala ng liham mula sa abogado. Kasuhan siya ng paninirang puri. Sisiguraduhin kong sadido. Wala na siyang matitirhan. Opo. Sino mang manggahas dungisan ng aking Diyosa, dapat paghandaan na niya ang pagbulusok sa impyerno. Ako ang gumawa ng post na iyon. Ako rin ang nag-edit ng mga litrato. Inggit ako kay Feng Jiaking. Bakit noong pagbalik niya, siya agad ang sentro ng atensyon ko? Bakit si Young Master Quan, siya ang nagustuhan, at hindi ako? Akala ko pa naman, cute ako, pekeng tao ako, malupit ako. Sa harap, ate ang tawag ko sa kanya. Pero sa loob ko, gustong-gusto kong maglaho siya. Gusto ko talaga siyang wasakin. Diyos ko. Nabaliw na ba siya? Mukhang sanay talaga siyang masama. Kaya hindi na maitago ang laman ng puso niya. Feng Zhaojiao, ano na namang kabaliwan ang pinagsasabi mo? Ikaw rin, pareho lang. Mukha kang pera. Dati ang dami mong tinatanggap na regalo mula sa akin. Tapos ngayon, bigla kang nagpapakadesente. Kalad ka rin ninyo siya palabas. Feng Zhaojiao, dahil sa malisyoso mong paninirang puri sa kapwa estudyante, at sa tindi ng kaso, na nagdulot ng napakasamang epekto, napagpasyahan ng lupon ng paaralan na, patalsikin ka, ngayon din, mag-empake ka at lumayas. Ano? Patalsikin? Hindi, guro. Kanina, sinapian lang ako ng masamang espiritu. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Feng Jiaking. Ikaw ang may pakana nito. Ikaw talaga iyon, sigurado ako. Ang bisa ng sumpa ng katotohanan, 3 shichen lang. Pero mukhang epektibo naman. Pasensya na, hindi po ito dumaan sa pahintulot ninyo. Pero ipinapatalsik ko siya sa lupon ng paaralan. Ako ay... Hindi ko lang matiis na nagpapakita pa siya sa harap ninyo. Mahusay ang ginawa mo. Ang basurang gaya niya. Nakakairita lang sa mata kahit manatili pa. Talaga. Hindi po ba kayo galit na nagpasya ako ng sarili ko? Basta para sa akin. Hindi iyon maituturing na sariling diskarte lang. Opo. Ang lahat ni Quan Xiaojiu ay para po sa inyo. Pero, huwag mo siyang hayaang mamatay ng masyadong madali. May mga utang pa na kailangan pang singilin ng dahan-dahan. Susunod ako sa inyo, kapag nawala na sa kanya ang lahat, at nagpupumiglas siya sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang pinakabagay na parusa para sa kanya. Tay, hindi ninyo ako pwedeng ikulong. Anak ako ng pamilyang Feng. Anak ka ng pamilyang Feng. Ang dangal ng pamilyang Feng. Ikaw na ang tuluyang Samira. Pinatalsik ka na sa pamantasan ng Dido. Tapos nakabangga mo pa, ang demanda ng grupong Quan. Simula ngayong araw, hindi ka papayagang lumabas, kahit kalahating hakbang sa pintuang ito. Magmuni-muni ka ng maigi, Tay. Wala akong kasalanan. Si Feng Jiaking ang nanira sa akin. Nangangatwiran ka pa, mukhang noon pa man. Sobra ka ng maple ayaw. Mga tao, ikanda daw ng mahigpit ang pinto. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang magdadala sa kanya ng pagkain. Opo. Palabasin ninyo ako. Palabasin ninyo ako. Feng Jiaking. Sinira mo ang lahat ng mayroon ako. Tutal ayaw mo akong mabuhay. Sabay na lang tayong malulunod sa dulo. Mapatay ka lang. Kahit pa, ipagbili ko ang kaluluwa ko sa masamang espiritu. Hindi ako manghihinayang. Nasaan ang bagay? Iyong bagay na ipinangako ng maestro. Nadala mo na ba? Bakit ka nagmamadali? Binibining Feng. Ito ang ipinaghanda ni Maestro Leo. Sa sobrang hirap at pagsisikap. Isang antang panghiram ng kapalaran. Ibigay mo sa akin. Nasaan ang pera? 500,000. Hindi pwedeng mabawasan kahit isang kasing. Naipadala ko na. Ibigay mo na agad sa akin. Tandaan mo, dapat itong isuot palagi ng dikit sa katawan. O kaya, ay padaikit mo ito sa taong gusto mong hiraman ng kapalaran. Para mahawakan niya ang abo ng antang sa loob. Habang mas marami ang nahahawakan niya, mas mabilis ang paglipat ng kapalaran. Pero ano, ang panghihiram ng kapalaran ay pagsuway sa langit. Kapag nagsimula na ito, hindi na ito pwedeng itigil. Kung hindi, ang kapalit ng balik na sumpa, ikaw mismo ang nakaalam. Balik na sumpa. Basta si Feng Jiaking, na malasin ang munting iyan. Wala akong kinatatakutan. Kahit mabawasan pa ako ng 10 taon ng buhay, papayag ako. Bawas buhay. Baka pati buhay mo mismo ang kapalit. Boss,
Narinig ko may biglaang pagsusulit daw ngayong araw. Kabado ako ng todo. Tingnan mo nga kung nangingitim ang gitna ng noo ko. Babagsak kaya ako. Mapula at maaliwalas ang noo mo. Hindi ka mamamatay. Ayos naman pala. Salitang gintong bibig ni boss. Ate Zhao Jiao, ang ganda ng aura mo ngayon. At saka ang shade ng lipstick na iyan. Sobrang bagay sa iyo. Nako, hindi naman. Oo nga pala. Ako mismo ang gumawa ng mga cookies na ito. Tikman ninyo. Talagang maganda na, mabait pa si Zhao Jiao. Sobrang sarap, salamat, Zhao Jiao. Ate, nagkaunawaan lang tayo ng mali noon. Tutal, iisang pamilya naman tayo. Ang pirasong ito ay ako. Sadyang itinabi para sa iyo. Tanggapin mo na. Parang lobo na bumati sa manok. Sino ang makaalam kung nilagyan mo ng lason o hindi? Zhao Shu. Paano mo nasasabi iyan? Totoo akong gustong makipag-ayos. Pagnanakaw ng swerte. Ate, ano bang sinasabi mo? Anong pagnanakaw ng swerte? Akala ko noon tuso ka lang. Hindi ko inasahang ubod ka rin pala ng lason. Pati ganyang maruming pakana. Nangangahas kang gamitin. Ito, palaman lang ito ng tsokolate. Ate, kung ayaw mong kumain, huwag. Bakit kailangan mong year-okan? Ang mabuti kong kalooban. Mabuting kalooban. Mabuting kalooban na binabad. Sa langis ng bangkay, ganoon ba? Ate Zhao Jiao, huwag kang makinig sa hibang na iyan. Anong langis ng bangkay? Siguradong may panibago na naman siyang palabas. Para manakat ng tao. Ayos lang. Hindi ko sinisisi si ate. Ganyan naman siya palagi. Xiaoyi. Salamat sa pagsama mo sa akin nitong mga araw na ito. Sa iyo na ang Pulse Aries na ito. Talaga ba? Salamat, Ate Zhao Jiao. Napakabuti mo sa akin. Feng Jiaking, maghintay ka lang. Tutal ayaw mong kumain. Hahanap na lang ako ng iba. Kita mo ba? Bigay ito sa akin ni Ate Zhao Jiao. Limitadong edisyon. Inggit ka no? Ang galante talaga ni Zhao Jiao sa mga kaibigan. Napaso ako ng husto. Boss, bakit ang taong ito sobrang minamalas? Kahit patag na lupa, nadadapa pa rin. Balot na balot siya ng kamalasan. Simula pa lang ito. Ang mukha ko. Ate Zhao Jiao, bakit ang malas ko yata nitong mga araw? Nahulog sa hagdan. Tama nga ang sabi ng master, hindi niya ako niloko. Ngayon pati nakasabit na bentilador, ako pa ang binagsakan. Huwag kang matakot, baka salungat ang agos ng kapalaran mo nitong mga araw. Magpahinga ka ng maigi. Boss, iyong kaklase mong si Xiaoyi, grabe naman ang sinapit. 3 beses na hospital sa isang araw. May humihiram ng swerte niya. Hiram na swerte. Sino? Sino pa ba? Iyong Pulse Aries na kwintas na iyon. Ang siyang daluyan. Young Master Quan, Binibining Jiaking. Ano ang sadya mo rito? Nalaman na namin. Nitong mga araw, si Feng Zhao Jiao ay may malapit na ugnayan sa isang taong tinatawag na Ikalawang Ginoong Liu. Masyado silang malapit. Ibig sabihin, siya ang target. Iyong Ikalawang Ginoong Liu na iyon. Iyong naglalatag sa timog ng lungsod. Namandaraya sa panghuhula sa kalye. Sa harap, manghuhula lang ang anyo niya. Pero palihim, nag-aalaga siya ng munting multo. At gumagawa ng mga kabulastugang hindi maiharap sa tao. Mula sa kanya, si Feng Zhao Jiao ay bumili ng perlas na pampabilang ng swerte. Pampabilang ng swerte. Hindi. Pampabilis iyon ng kamatayan. Kung gusto niyang makipaglaro. Sige, samahan natin siya sa mas malupit na laro. Xiaoyi. Ang tibay mo talaga. Kaninang lang, si Profesor, pinuri pa ang papel ko. Sabi niya, maganda raw ang pagkakasulat. Buti na lang. Ikaw ang nagdala sa akin ng inspirasyon. Basta masaya si Ate Zhao Jiao, ayos na. Hindi masama ang kwintas na Pulse Aries na ito. Ano ang balak mo? Regalo ko ito kay Xiaoyi. Talaga ba? Kung ganoon, may lakas ka bang ikaw mismo ang magsuot, na ipamigay ko na iyon? Paano ko pa babawiin? Tanga. Hindi mo ba nararamdaman, na lalo kang napapagod nitong mga araw? Lutang ang isip mo. At sunod-sunod ang malas mo. Paano mo nalaman? Dahil buhay mo mismo ang ipinangsasamba mo sa kanya. Sa kwintas na ito, nakakulong ang masamang puwersang sumisipsip ng swerte. Habang mas matagal mo iyang suot,
Mas bibilis ang kamatayan mo. Ano? Kalokohan iyan. Inggit ka lang. Dahil maganda ang samahan namin ni Xiaoyi. Basag. Wasak. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Ano ito? Biglang nag-iba ang mukha ko. Ang mga bagay na hiniram, maaga o huli, kailangang isauli, at may dagdag pang doble ang kabayaran. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi mong siguradong walang palya ito? Sira na ang mukha ko. Wasak na. Nasira na. Mukhang ang ate mo na iyon. May totoong alam sa kapangyarihan. Wala akong pakialam. Tulungan mo akong makaganti. Gusto ko siyang gawing sobrang nakakatakot ang itsura. Kung gusto mo siyang patayin, dadagdagan ang bayad. At saka, walang silbi ang ordinaryong malas na espiritu. Kailangang pulang damit ang ipatawag. Magkano man, babayaran ko. Nasa akin ang supplementary card ng pamilyang Feng. Ang pinakabangis ang gusto ko. Sige. Sa oras ng hating gabi, pakakawalan ko ang inang anak na mabagsik na espiritu. Idikit mo lang ang antang ito, sa pinto ng kwarto niya. Feng Jiaking. Ngayong gabi na ang araw mo. Tuloy na. Dumating na. Ano ang dumating? Delivery ba? Nawalan ng kuryente. Bakit ang baho naman? Boss, may tao ba sa labas? Hindi tao. Inang anak na mabagsik na espiritu. Grabe, todo ang galawan. Huwag kayong gagalaw, ipikit ang mga mata. Munting multo lang. Nang ahas ka pang magwala sa harap ko, bukas. Astig mo, boss. Hindi mo kasalanan kung pangit ka. Pero kung lalabas ka para manakot, iyan ang mali mo. Hayop ka. Kulog sa palad. Kung ayaw mo nang mabuhay, maglaho ka na parang abo at usok. Pamilyang Liu. Sino ang nag-utos sa iyo? Magsalita ka. Ang amo. Liu. Patahimikin siya habang buhay. Ang tapang mong maglaro ng apoy sa ilalim mismo ng ilong ko. Ikaw si ikalawang Ginoong Liu, hindi ba? Linisin mo na ang leeg mo at maghintay. Jiaking, iyong kagabi, multo ba talaga iyon? Masamang espiritu iyon, may nag-alaga niyan para manakit ng tao. Malalagay ba tayo sa panganib? Habang nandito ako, ayos lang. Boss, hulaan mo kung ano ang narinig ko. Nag-leave dahil may sakit si Feng Zhaojiao. Lupay mo. Paano mo nalaman? Sabi nila, bigla raw siyang nilanat ng matindi kagabi, at namaga ang mukha na parang ulo ng baboy. Magdamag siyang dinala sa ospital. Sariling gawa, sariling tama. Mukhang may mas atet kaysa sa akin. Young Master Quan, may kilos na sa panig ni Binibining Feng. Mukhang iniimbestigahan niya si ikalawang Ginoong Liu. Pangalawang Liu, iyong nasa timog ng lungsod, na gumagawa ng madidilim na kalokohan. Oo, narinig ko na kagabi kay Binibining Feng. May nangyaring kaguluhan sa kwarto niya. Malamang gawa iyon ni ikalawang Ginoong Liu. Nang ahas siyang galawin siya. Mukhang si ikalawang Ginoong Liu. Humahaba pa ang buhay. Kikilos ba tayo? Hindi, ayaw niya na may ibang nakikialam sa mga usapin niya. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa timog ng lungsod. Magbabantay ako sa labas. Kung kailangan niya ng patalim, ako ang magiging patalim. Kung kailangan niya ng kalasag, ako ang magiging kalasag. Si Batang Panginoong Quan, grabe naman. Parang may sinasamba ng ninuno. Ang dungis ng lugar na ito. Sino ka ba? At nangangahas kang manggulo sa Jubaojai. Palabasin mo si ikalawang Ginoong Liu. Akala mo ba si ikalawang Ginoon ay pwede mong makita basta gusto mo? Palayasin siya. Langgam.
Tutal nandito ka na. Dito ka na lang manatili, at maging bangkay na tauhan ko. Bangon. Paglilinang ng bangkay, at pinakamababang uring berdeng balahibong zombie pa. Ikalawang Ginoong Leo. Ang panglasa mo talaga, sablay, basta nakapapatay. Magandang gamit na iyon. Patayin siya. Pira-pirasuhin ninyo siya. Kung 100 taon ang nakalipas, baka gumastos pa ako ng kaunting lakas. Pero ngayon, putol. Tipunin ang chi at gawing sandata. Tao ka ba ng mansiyon ng maestro? Mansiyon ng maestro. Ni hindi sila karapat dapat magdala ng sapatos ko. Huwag kang lalapit, ito ang bandila ng 10,000 espiritu. Nakabuklod dito ang 10,000 mababangis na multo. Kapag nang ahas kang galawin ako, sabay tayong mapapahamak. 10,000 multo, ayos, nagugutom na ang batong pang-alaga ng kaluluwa ko. Sige, magpakasawa kayo. Tamang batas ng 5 kulog, dinggin ang utos ko. Kumulog sa 9 na langit, basag. Imposible, iyan ang nawalang tamang batas ng 5 kulog. Sino ka ba talaga? Kung sino ako, hindi mahalaga. Ang mahalaga. Oras mo na. Maestro, patawarin mo ako. Inutusan lang din ako ng iba. Si Feng Zhaojiao iyon. Siya ang nagbayad sa akin. Para patayin ka. Alam ko. Kapag pinatay mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilyang Wang. Pamilyang Wang. Napakabuti. Tatandaan ko iyan. Tutal gustong-gusto mong mag-alaga ng masasamang nilalang. Tikman mo rin. Ang hagupit ng balik kagat ng 10,000 sumpa. Iyan ang karmang bagay sa iyo. Nandito ka na. Oo, Master. Nag-alala ako na mapapahamak ka. Sakto. Tulungan mo akong sunugin ito ng mas malinis. Naiintindihan ko. Naiintindihan. May naipadala na akong tao para asikasuhin iyon. Array. Zhaojiao. Bilisan mo. Tumawag ka agad ng ambulansya. Feng Jia King. Ikaw pala, siguradong ikaw nga, papatayin kita. Boss, noong gabi, sa timog ng lungsod, parang may nasunog. Sabi nila, isang anti-gang tindahan ang natupok, at saka, si Feng Zhaojiao, lumala raw ang lagay niya, inilipat na siya sa ICU. Sabi nila may nakuha siyang kung anong kakaibang sakit, sugatan at nabubulok ang buong katawan niya. May balik din sa masama. Antang para sa kapayapaan, isuot mo. Huwag mong tatanggalin. Salamat, boss. Kapag gawa ni boss, siguradong dekalidad, boss. Aalis na ako. Simula pa lang si ikalawang Ginoong Leo, ang pamilyang Wang, isa sa 10 malalaking angkan. Ang gulong ito, lalo pang lumalabo. Pero, mas madaling manghuli ng isda sa maruming tubig. Batang Master Wang, ito na ang pamantasan ng Dido, ang tinatawag na Feng Jia King. Nasa Departamento ng Ekonomiya at Pamamahala, isa lang naman siyang hamak na probinsyana. Karapat dapat ba talaga siyang pag-aksiyahan ng oras ng Batang Master na pumunta rito? Kung hindi lang sinabi ng matanda sa bahay, nakainahinala ang pagkamatay ni ikalawang Ginoong Leo, at pinausisa niya sa akin ang totoo. Sa ganitong lugar, tatamarin pa akong tapakan. Tama iyan. Si Batang Master Wang ay, sa loob ng 100 taon ng pamilyang Wang, ang may pinakamataas na likas na talento. Ang Feng Jia King na iyon, hindi man lang karapat dapat magsuot ng sapatos ninyo. Tara, puntahan natin siya.
Ikaw ba si Fang Jiaking? May kailangan ka. Ako si Wang Teng ng pamilyang Wang. Ikaw ang pumatay kay ikalawang Ginoong Liu. Ikalawang Ginoong Liu. Hindi ko pa narinig yan. Pero ilang araw na ang nakalipas, may napalis akong isang langaw. Kaya bang? Si ikalawang Ginoong Liu ay panlabas na tagapaglingkod ng pamilyang Wang. Kahit aso ang papaluan, tinitingnan muna ang amo. Hinahamon mo ang pamilyang Wang. Hinahamon. Karapat-dapat ka bang magsabi niyan? Ayos. Napakaayos. Tutal tumanggi ka sa maayos na alok. Pipiliin mo ang parusa. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magaan. May lakas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Sa anong laban? Labanan ng mahika ng misteryosong landas. Sa gym mismo ng paaralan. Buhay at kamatayan, walang sisihan. Wala akong oras. Kung wala kang lakas ng loob, papalasapin ko sa mga tao sa paligid mo. Ang sunod-sunod na malas. Halimbawa, itong matabang bruha. Dahil gusto mo naman. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na sining ng mga antang papel. Antang apoy. Humayo. Puro palabas lang. Maglaho. Ano? Imposible ito. Iyan lang ba ang kaya mo? Ako naman ngayon. Tigil. Ang sabi mo kanina, sino raw ang mamalasin? Ano ang ginawa mo sa akin? Itim na mahika. Itim na mahika ito. Itim na mahika. Ito ang sumpang pagpirmi. Ni hindi ka pa nga. Maituturing na baguhan sa sumpang pagpirmi. Hindi mo pa rin mabasag. Pero lakas mong magpanggap na henyo. Ang sampal na ito ay para turuan kang umayos. Ang sampal na ito ay pambayad sa utang mo kay ikalawang Ginoong Liu. Astig si boss. Deserve niya iyan. Ikatlong tiyo, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Si Feng Jiaking na iyan. Sobra na ang pang-aapi niya. Bobo, ni isang munting dilag. Hindi mo matalo. May gana ka pang umiyak. Matandang Wang. Ito, alitan lang ito ng mga estudyante. Hanggang dito na lang sana. Hanggang dito na lang. Ginawa ninyong ganito ang pamangkin ko. At sasabihin ninyong hanggang dito na lang. Hindi pa ito tapos. Narinig ko na kamakailan ay mag-oorganisa ang paaralan ng lakbay guhit sa Nayong Fengmen. Oo, may ganoong plano nga. Isama ninyo roon si Feng Jiaking. Tutal malaki pala ang galing niya. Hayaan ninyo siyang pumunta roon at magpakitang gilas. Nayong Fengmen, hindi ba bawal na lugar iyon? Gawin mo ang sinabi ko. Kung hindi, ang taunang suporta ng pamilyang Wang. Ay, mga kaklase, may magandang balita ako para sa lahat, para mas maging makulay ang inyong buhay sa labas ng klase. Nagpa siya ang paaralan na magdaos ng isang gawain ng lakbay guhit at pangangalap ng tanawin. Ang lugar ay Nayong Fengmen. Nayong Fengmen. Iyong nayon ng mga multo. Guro, gusto ba ninyong mapahamak kaming lahat? Huwag kayong masyadong mapamahiin. Isa iyong nayong pangkulturang bayan. At saka sa pagkakataong ito, sa pilitan ng gawaing ito, dapat sumali ang lahat, lalo na si Feng Jiaking. Pinangalanan ka ng punong guro para mamuno sa grupo. Mamuno sa grupo. Naku po, siguradong may daya rito. Ang lugar na Nayong Fengmen. Sobrang malas at misteryoso. Nayong Fengmen, lugar kung saan nagtatagpo ang yin at yang. Sakto, gusto ko rin itong makita. Ano ba talagang binabalak ng pamilyang Wang? Ang tindi ng amoy ng bangkay. Feng Jiaking. Ito na ang pinagtataguan mo. Boss, bakit pakiramdam ko may kung sino na nakatitig sa atin? Hindi tao. Ang puno ng akasya ay nagtitipon ng yin. Ang nayong ito ay isang puksa ang kan na porma sayon. Gusto na naming umuwi. Huwag kayong matakot. Magpahinga muna tayo sa komite ng nayon. Boss, makinig ka. May kumakanta ng opera. Sa wakas, nagsimula na rin. Tara, manood ng palabas. Tara, manood ng palabas. Saan kayo pupunta? Huwag ninyo silang hawakan. Naakit na ang mga kaluluwa nila. SHH. Sundan natin.
Gusto ko ngang makita kung sino ang nagpatayo ng entablado at umaawit. Feng Jiaking, ang lugar na ito ang libingang inihanda para sa iyo. Ang pulang maltong operang ito ay pinalaki para sa araw na ito sa loob ng 30 taon. Isang matandang multo na 30 taon na. Mukhang magiging masaya ito. Mangmang na bata. Ang pulang maltong operang ito ay ginawa mula sa 99 na hinanakit ng mga artista sa opera, na pinino at binuo, at naglakas loob ka pang hamanin ito. Sige, umatake ka. Boss, ingat. 99 na hinanakit, ni hindi man lang ako na-stretch. Ito na iyon. Akala ko pa naman sobrang lakas. Forma lang pala. Ito. Paano nangyari ito? Huwag kang magmadali. Ang magandang palabas. Ngayon pa lang nagsisimula. Total mahilig kayong manood ng palabas. Ngayong gabi. Papanoorin ko kayo ng husto. Langit na bilog, lupa na parisukat, atas ng 9 na kabanata. Isusulat ko ngayon. Magtago at yumuko ang 100 multo. Bangon. Porma sayo ng pagkulong sa espiritu. Paano mo nalaman ang nawawalang? Porma sayo ng pagkulong sa espiritu. Napakarami kong alam. Hindi mo paabot. Sino ka ba sa tingin mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mong maglaho ng tuluyan. O susunod ka ng maayos. Maawa po kayo, maestro. Maawa po kayo, maestro. Humayo ka. Samahan mo ang batang Panginoong Wang. At galingan mo ang isang pagtatanghal. Kapag hindi maganda ang kanta mo, gagawin kitang abo. Oo. Oo. Ikaw, huwag kang lumapit. Binata. Nagbibigay galang po ang aliping ito. Aray, bakit ako natulog sa sahig? Sino iyan sa entablado? Binata. Itaas mo pa ang binti mo. Tama, ayan, ganyan lang. Ay nako, anak. Hoy. Tawang-tawa ako. Ang galaw ng binatang Wang. Sayang kung hindi siya magtatanghal sa dulang duet. Sayang na sayang talaga. Bilisan, kuhanan ninyo. Ang campus heartthrob ng pamantasan ng Bido. Kumakanta ng dulasan na yung Fengmen sa 10 oras ng gabi. Matinding balita ito. Mukhang si binatang Wang. May likas na talento pala. Feng Jiaking. Pinahiya mo ang pamilyang Wang. Hamak na anak. Papatayin kita. Patayin ako. Karapat dapat ka ba? Lumabas ka. Dahil atet na atet kang mamatay, pagbibigyan kita. Isa akong matanda ng pamilyang Wang. Mangangahas kang galawin ako. Hindi ka palalampasin ng pamilyang Wang. Pamilyang Wang, sa paningin ko, mga langgam lang kayo. Ang kamay ko. Ang sipa na iyan, ay para sa mga kaluluwang ikaw ang gumawa ng mga maltong pang-entablado. Feng Jiaking. Puro hindi pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan. Hindi ba kanina gusto mo pang gawin itong lugar na ito? Nalibingan ko. Ako, nagbibiro lang ako. Nagbibiro. Mahilig din akong magbiro. Ito ay talisman ng katotohanan. Sa susunod na 24 na oras, puro totoo lang ang masasabi mo. Kapag nang ahas kang hindi magsalita, ang talisman na ito ay magiging talisman ng apoy. Susunugin ka nito hanggang makalbo ka. Boss, totoo ba iyan o hindi? Subukan natin, dali. Wang Teng, ano sa tingin mo? Anong klaseng tao ang ikatlo mong tiyuhin? Isa siyang matandang baliw. Sa harap ng tao, kunwari disente at marangal, pero palihim. Mahilig siyang mangolekta ng panloob na damit ng mga estudyanteng babae sa kolehiyo. At lagi pa niyang kinukupit ang baon kong pera. Ikaw, walang utang na loob na bata, at isa pa. Para makapaglinang ng masamang salamangka, ginawa niya ang nayong Fengmen, napugad ng mga bangkay. Iyong mga nawawalang mahilig sa paglalakbay sa bundok, siya ang dahilan kung bakit namatay ang tatlo. Ano?
Pagpatay. Narinig ninyo ba? Ikaw ito, mismo mong kamag-anak ang tumstigo. Tapos na. Wala na, wasak na ang lahat. Zhao Shu, tumawag ka sa pulis. Ang ganitong klaseng basura, sa pulis dapat ipinauubaya, tungkol naman sa mga alituntunin ng misteryosong landas. Ang iyong antas ng paglilinang. Sinira ko na, hindi. Ang paglilinang ko. Itong si Wang Teng, kapag normal na araw, kung umasta, kala mo kung sino. Yun pala, ang lambot din niya. At isa pa, iyong matandang elder ng pamilyang Wang. Sobrang kadiri naman yata, pumatay para lang magpalakas ng kapangyarihan. Feng Jiaqing, grabe, ang astig mo. Sa isang apak mo, parang nabuksan lahat ng bar ko, nauntog ako sa katotohanan. Ate Feng, mag-artista ka na, magiging solid fan mo ako. Ate, gusto mo ng milk tea? Kakabili ko lang, buong tamis, walang yelo. Ate Feng, naisulat ko na ang notes mo. Bakit? Hindi mo na ako tinatawag na huwad na manghuhula. Hindi na iyon, isa kang tunay na maestro. Parang buhay na diwata ka. Jiaqing, hinahanap ka ng principal. Anong meron? Magandang balita, dahil sa nayong Fengmen, matapang kang nagligtas ng tao, at tumulong ka sa pulis na malutas ang malaking kaso. Nagpa siya ang paaralan, nabigyan ka, ng medalya para sa kabayanihan. May pabuya rin, boss. May pabuya raw. Tara, tingnan natin. Nandito na si Jiaqing. Maupo ka agad. Ito ang pinuno ng pamilyang Wang. Nasaan ang pabuya? Feng Jiaqing, sinira mo ang ikatlong kapatid ko, at winasak mo ang pangalan ng anak ko. May gana ka pang humingi ng pabuya. Sila ang may kasalanan niyan sa sarili nila. Ano, Pinuno Wang, nandito ka ba ngayon? Para ipaghiganti sila, bata. Huwag kang masyadong mayabang. Magtira ka ng daan para sa kapwa, para may maayos pang pagkikita sa hinaharap. Kung hindi ako mayabang, matatawag pa ba akong bata? Tungkol naman sa hinaharap, sa tingin ko, hindi na natin kailangang magkita pa. Kay kapal ng mukha mo. Akala mo dahil may kaunti kang kakayahan, pwede ka nang maghari-harian sa Dido. Sinasabi ko sa iyo, ang pundasyon ng pamilyang Wang, hindi mo kayang arukin. Pundasyon, ibig mong sabihin, nag-aalaga ng multo para manakit ng tao, o lihim na nagtatago ng masasamang ritual. Ikaw, magpresyo ka na. Bawiin mo ang paratang laban sa ikatlong matanda, maglabas ka ng pahayag na. Si Wang Teng ay, naulol lang dahil inagaw ng multo ang isip niya. Lahat ng sinabi mo noon ay puro kalokohan. Patatahimikin ako ng pinuno ng pamilyang Wang. 5 milyon. Para sa isang katulad mong, probinsya ng galing baryo. Iyan na ang, hinding-hindi mo kikitain sa buong buhay mo. 5 milyon. Kulang iyan. Matuto kang makontento. 5 milyon. Kapalit ng buhay ng pamilyang Wang. Sobrang mura naman. Binibigyan na nga ng dangal, wala ka pa ring hiya. Boss, dumating na ang mga pulis. Sabi nila, iimbestigahan nila ang pag-iwas sa buwis ng pamilyang Wang, at pati ang pagpupuslit ng mga sinaunang relikya. Ano, pinuno ng pamilyang Wang, mukhang ang mga lihim mo ay hindi rin ganoon kalinis. Ikaw pala, ikaw ang nagsumbong. Napadaan lang ako, at iyong ilang ledger sa silong, na nakita ko sa nayong Fengmen. Ibinigay ko lang sa mga pulis. Walang anuman, mabuting mamamayan lang ako, ikaw. Bilis, tumawag kayo ng ambulansya, ang tibay ng loob ng pamilyang Wang. Talagang pababa ng pababa ang kalidad sa bawat salinlahi. Master, iyong si Feng Jiaqing, ginawa niyang kawawa ng husto ang pamilyang Wang. Kayo po ang dapat, magbigay sa amin ng hustisya. Ang mga inutil na iyon sa pamilyang Wang, walang silbi sa tagumpay, pero eksperto sa kapalpakan. Pero, itong si Feng Jiaqing, talagang interesante. Nabasag pa niya ang pulang kasamaan ng mapait na espiritu. Kahit paano, nasa antas na siya ng pundasyong paglilinang. Isa siyang halimaw na babae. Master, basta mapatay lang siya. Handa akong bayaran ng kahit anong halaga. Kahit anong halaga. Pati ang mukha mo. Sinira na niya ang mukha ko. Basta mapaluhod lang siya. Kahit puso ko, ibibigay ko sa inyo. Magaling. Pagkalipas ng 3 araw, may gaganaping dakilang pagtitipon sa pagkilatis ng mga hiyas ng mahiwagang daigdig sa Dido. Sa araw na iyon, sisiguraduhin kong mawawasak ang dangal at pangalan niya, at wala siyang mapaglilibingan. Ito ang pusong ng asab na uod. Humanap ka ng paraan para may kabit ito sa kanya. Feng Jiaqing. Dumating na ang ikatlong takda mo. Boss, mainit na balita, bagsak na ang pamilyang Wang.
Hindi pa, pero malapit na rin. Ito nga iyon, ang pagtitipon sa pagkilatis ng mga hiyas ng mahiwagang daigdig. Balita ko, maraming, pambihirang kayamanan ang naroon, at may mga alamat ding banal na kasangkapan. Ang pinakamahalaga ay, balita ko, ang tampok ngayong finale, ay isang piraso ng buto ng dragon. Buto ng dragon. Sa mundong ito, mayroon pa pala, na buto ng dragon na nananatili. Oo nga, sabi nila, ang butong dragon na iyon, ay may taglay na napakalaking espiritual na lakas. Sino mang makakuha niyan, ay biglang lalakas ang kapangyarihan. Ngayon, baliw na ang buong daigdig ng mga mestiko. Lahat gustong agawin iyon. Mukhang may dating ito. Pero, ang imbitasyong ito, ang tatay ko ang nakakuha. Isa lang ito. Ayos lang. May paraan ako. Tutal pagtitipon ito ng paghimay ng mga kayamanan. Natural lang na may dala tayong kayamanan. Boss, kung ganito ang suot natin, baka harangin tayo, hindi ba? Ang tinitingnan dito ay ang kayamanan, hindi ang damit. Pakipakita ang imbitasyon. Yung sa iyo, wala ako. Kung walang imbitasyon, mataas na uri ang lugar na ito. Bawal pumasok ang mga walang imbitasyon at kung sino-sino lang. Umalis na kayo agad. Aba, hindi ba si ate iyan? Ano? Gusto mong pumasok para makasilip sa alta sosyedad? Sayang naman. Hindi ito lugar na pwedeng pasukin ng kung sino-sino lang. Zhao Jiao, sino siya? Parang sobrang dukha ng suot niya. Siya ang kapatid kong taga-probinsya na pinalayas mula sa aming tahanan. Feng Jia King. Ah, siya pala iyong manggagancho. Guardia, bakit hindi pa ninyo siya paalisin? Nakakadumi siya sa paningin namin. Opo, miss. Pakialis ka agad. Kung hindi, mapipilitan akong gumamit ng lakas. Mukhang, hindi pa sapat ang leksyon noong huli. Feng Jia King, huwag kang umasa na makakapasok ka ngayon. Tawagin ninyo ang namamahala rito. May dala ka lang na basag na bato. Gusto mo nang makita ang manager. Akala mo ba ikaw ay, sandali. Ito ay pambihirang espiritual na jade. At nakaukit pa rito, ang nawawalang, tipon espiritu na forma sayon. Master, ako si Guhi, ang punong tagasuri, ng pagtitipong ito. Paumanhin sa aking nagawang paglapastangan. Ang jade pendant na ito, ipapasubasta ba ito ni Master? Depende sa mood ko, makakapasok na ba ako ngayon? Oo, syempre naman, oo, Master, dito po sa VIP na daanan. Sino ang tinatawag mong kung sino-sino lang? Ikaw. Pinakamataas na uri ng espiritong jade. Magkano kaya ang halaga niyan? Huwag magmadali. Nasa dulo pa ang totoong pasabog. Sino ang babaeng iyon? Si Master Gu pa mismo ang sama-sama sa kanya. Hindi ko rin alam. Maaari kayang, siya ang dalagang tagapagmana, ng kung anong pamilyang lihim sa likod ng mundo. Itong mga kalawangin at sirang gamit lang, ang tinatawag ninyong pagtitipon ng mga kayamanan. Mataas talaga ang paningin ng Master. Pero ang panghuling pambato ngayong gabi, ang butong dragon. Walang dadang pambihirang kayamanan iyon. Butong dragon. Mga ginoo at ginang, ang susunod, ang siyang pinakamalaking tampok ngayong gabi, sinaunang butong dragon. Kumagit na ang isda. Magsisimula na ngayon ang subasta. Panimulang presyo, 50 milyon. Bawat dagdag bid, ay hindi pwedeng bababa sa 1 milyon. 55 milyon. 60 milyon. Akin na ang butong dragon na iyan. Mahal ko. Ang bait mo talaga. Kapag nakuha na natin ang butong dragon na ito, tingnan natin kung paano pa. Magyayabang ang ilang hampas lupa. Boss, totoo bang butong dragon talaga iyan? Bakit parang may nakakakilabot na aura? Anong butong dragon? Piraso lang iyan, ng buto ng bangkay na ahas. At saka, nilagyan pa iyan ng sumpang mang-agaw ng swerte. Sino mang mag-uwi niyan? Sa loob ng 3 araw lang, uubusin ang buong angkan. Grabe naman, sobrang lason niyan. Kung ganoon, umalis na tayo agad. Aalis? Para saan? May taong sadyang para sa akin. Ang naghanda ng engranding regalo. Paano ko naman tatanggihan iyon? 120 milyon. 120 milyon, unang tawag. 120 milyon, ikalawang tawag. Itaas mo pa ang presyo. Piliting kumagit siya. 200 milyon. 210 milyon. 300 milyon. Mahal ko, dagdagan mo pa, bilis. Hindi pwedeng mapunta yan sa iba.
Ito, sobra na ang 300 milyon. Ang matanda sa amin, babaliin ang mga binti ko. Tanga. 10 piso, binibining ito. Ang ibig po ba ninyong sabihin ay, 1 bilyon? Hindi, 10 piso nga lang, sa salaping bayan. Nabaliw ka na ba sa hirap? 10 piso, gusto mong bilhin ang butong dragon. Kahit buto ng baboy sa palengke, hindi mo mabibili niyan. Guardia, ilabas ninyong agad ang manggugulong ito. Baliw na babae, ang ibig kong sabihin, ang sirang butong iyan. 10 piso lang ang halaga niyan. Kasi hindi naman talaga buto ng dragon iyan, kundi isang malas na sisidlan. Binibining Feng, ang sinasabi mong iyan, hindi pwedeng baro-baro lang. Pinag-aralan ito ng ilang dakilang maestro. Mga maestro, bulag lang ang grupo ng mga iyan. Mukha ng multo iyan. Hindi ba ninyo nakikita? Iyan ang tinatawag na buto ng sawa. Ginagamit iyan para higupin ang sigla ng tao at mag-alaga ng masamang Diyos. Paano nangyari ito? Mukhang ang amo sa likod nito. Ay may kakaibang galing, kaya pala nabasag niya. Ang pulang bangis na bantay ko. Maestro, tapusin mo siya. Hindi mo na kailangang sabihin. Libong multo, lumunin ang puso niya. Humayo. Nabiyak ang Jade. Pumutok ang espiritu. Paano naging posible iyon? Pinakamataas na antas na espiritong Jade iyon. Nagawa mong pasabugin iyon ng kusa. Bagay lang iyan sa labas ng katawan. Kapag hindi nawala ang luma, hindi darating ang bago. Ngayon, ako naman. Ang mukha ko, lintik. Multo. Huwag mo akong tingnan. Babae, kung wala ka ng silbi, mabuti pang maging pagkain kita. Maestro, ikaw. Nagsisimula na kayong magpatayan na parang asong ulol. Tumigil. Gusto mo akong lagyan ng uod? Lumayas ka. Hanapin mo ang amo mo. Hindi. Iyan ay uod na kumakain ng puso. Huwag. Maghintay ka. Babalik pa ako. Hindi ka pa aalis. Hinihintay mo pa ba akong ilibre ka ng pagkain? Multo. Dakilang Maestro Feng, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mabubunyag ang masamang bagay na ito. Kaming lahat dito, malamang patay na sana. Tama, tama. Tunay ngang banal na tao si Dakilang Maestro Feng. Munting bagay lang iyon. Pero, kahit baluktot at masama ang bagay na ito, may nakatago pa ring magandang laman sa loob. Ano iyan? Perlas ng sawa. Kahit isa lamang itong sawang hindi pa nagiging dragon, ang perlas na ito naman ay tunay na kayamanan. Binabati kita, Maestro, nakakuha ka ng pambihirang yaman. Sa pagparito nating ito, hindi tayo naparito ng wala sa oras. Napakagandang bagay ng perlas ng sawang ito. Sabi nila sa loob nito, nakapaloob ang 1,000 taong paglinang. Kung maabsorb ito, ang lakas ninyo, tiyak na aabot pa sa mas mataas na antas. Pwede na, pasang awa.
Kumpara sa mahiwagang sandata ng upuang ito noon, isa lang itong munting kumikislap na butil. Larong bola lang iyan. Kung bibilangin ng oras, iyong pangkat ng mga tulisan na nagpapanggap na matuwid, dapat parating na rin. Qing Feng Guan, ginagamit ang bandilang kumikilos para sa langit, pero hindi malaman kung gaano karami ang inagaw nila, na mga pamana ng mga ulila at byuda. Feng Jiaking, ibigay mo ang perlas ng hiyas. Ito ay isang bagay na may matinding kasamaan. Hindi pwedeng manatili. Bagay ng matinding kasamaan, napakasamang bagay. Sa tingin ko kayong mga matandang ito, ang tunay na bagay ng matinding kasamaan. May edad na kayo, pero lumalabas pa rin kayo, para agawin ang gamit ng nakababata. Hindi ba kayo natatakot na madulas ang dila ninyo? Kabastusan. Ako ang pinuno ng Qing Feng Guan, at naparito ako para kumilos para sa langit. Kapag ang perlas ng hiyas na ito ay napunta sa kamay ng taong baluktot ang puso, tiyak na malulugmok sa hirap ang mga buhay. Ibigay mo na. At baka hindi kita lubusang parusahan. Kumikilos para sa langit, baka nasilaw lang kayo sa kayamanan. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Lumayas ka. Kung hindi, ngayon ang araw ng kamatayan ninyo. Astig, boss. Ang mga peking ginoong iyan, karaniwang disente ang forma, pero pag may kayamanan, mas sakim pa sa lahat. Simula pa lang ito, ngayong lumitaw na ang perlas ng hiyas. Tiyak na hihilahin nito ang lahat ng uri ng halimaw at demonyo. Isang hamak na, kaluluwa ng ahas na hindi pa nagiging dragon. Nangangahas pang magwala sa harap ng upuang ito. Supulen. Ang merito at biyaya ay hindi pa sapat para masuportahan ang pagbabalik ko sa landas ng hiwaga. Paano ako nabigo ngayon? Kailangan kong lipulin si Feng Jiaking. Gusto mo ba ng kapangyarihan? Kung ganoon, ialay mo ang kaluluwa mo. Basta mapuksa ko si Feng Jiaking. Kahit ano, handa kong ibigay. Mabuti. Napakabuti. Kung ganoon, gamitin natin ito. Ang puot ng daan-daang mamamayan ng buong lungsod. Para ay panday para sa iyo ang isang espada ng paghihiganti. Ikaw pala si Feng Jiaking. Narinig kong inagaw mo raw ang gamit ng Qing Feng Guan. Kung marunong kang lumugar, ibigay mo na agad. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magtimpi. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Ayaw sa maayos na pakiusap, gusto ng sapilitang leksyon. Mga kapatid, sugod. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa among ninyo, kung gusto niya ang perlas ng hiyas, siya mismo ang pumunta at maghanap ng kamatayan. Kapag nagpadala pa siya ng ganitong mga basura, ubusin ko ang buong angkan niya. Opo. Maawa ka, binibining mandirigma. Mga kasama, sobra na ang pang-aapi ni Feng Jiaking. Hindi lang ninakaw ang butil ng palaka, sinaktan pa ang alagad ko. Ang babaeng ito ay muling pagsilang ng isang halimaw na masama. Kung hindi siya aalisin, tiyak na magiging malaking salot siya. Tama ang sinabi ng pinuno ng templo. Bilang mga tao ng matuwid na landas, hindi kami pwedeng manood lang. Mas mabuti pang magtulungan tayo, at maglatag ng lambat ng langit at lupa, para ipitin at patayin siya. Tutal nandito na kayong lahat, makakatipid pa ako, sa paghahanap sa inyo isa-isa. Feng Jiaking, ang tapang mong sumugod sa ipinagbabawal na lupain ng Qing Feng Temple. Ano ngayon? Pwede kayong magplano laban sa akin ng palihim, pero bawal akong maningil sa inyo ng harapan. Masamang babae, ibayad mo ang buhay mo. Napakahina. Ikaw. Sino ka ba talagang banal na nilalang? Ang pangalan ko, hindi pa ninyo karapat dapat malaman. Ngayong araw na parito ako, para lang magtakda ng batas. Mula ngayon, sino mang manggahas muling maghangad sa butil ng palaka, o kaya, manakit sa mga nasa tabi ko, ang kahihinat na nila, ay magiging gaya ng halijing ito.
Tandaan ninyo ang mga salita ko. Kung walang gagawa sa akin ng masama, wala rin akong gagalawin. Pero kung may gumawa sa akin ng masama, uubusin ko hanggang ugat. Mga kapatid. Parang may kung anong bagay kanina, na dumaan palutang. Baka na malikmata ka lang. Sa ganito kaingay na lugar, saan naman manggagaling ang multo? Ano iyon? Lasapin ninyo ng lubos ang takot ninyo. Ang pinakamainam kong pagkain. Grabe ang baho ng lason na ito, boss. Masama ito, nagkakagulo na sa mundo ng negosyo. Sumabog na ang mga usap-usapan sa internet. Kaibig-ibig, pinakababang uri lang naman iyan. Isang hanghang na bangkay na gumagalaw lang sa laman. Mukhang may hindi na nakatiis. Huwag sabihin, kakampi iyon ng lalaking nakaitim. Malalaman natin pagpunta roon. Pigil. Ate, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta? Hindi ba sobrang gulat ka? Ang ako ngayon, mas maganda kaysa dati. Madaling gayahin ang balat pero hindi ang buto. Para sa balat na iyan, ipinagbili mo ang sarili mo sa Diyos demonyo bilang asong utusan. Ang bahong ito. Kahit gaano kakapal ang pulbos at kolorete, hindi maitinatago, manahimik ka, inggit ka lang. Ngayong araw talaga, pupunitin ko ang bibig mo, at pagbabayaran ka sa dugo, malaking hanay ng dagwang kamalasan, bumangon. Medyo interesante, sayang, mahina ka pa rin. Paano mangyayari iyon? Iyon ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Panginoon. Ngayong araw, ako ang magpapatupad ng hustisya ng langit. Pagbabayaran kita para sa mga taong pinahamak mo. Feng Jiaking, maghintay ka. Sa araw na bumaba ang Panginoon, iyon ang araw ng wakas mo. Ang nangyari kagabi sa komersyal na kalye, kahit napigilan na, sobrang lala pa rin ang epekto. At nitong mga nakaraan, papadalas ang mga kababalaghang insidente. Kulang na kulang ang tauhan natin. Direktor, may nabalitaan akong isang maestro na Feng ang apelyido. Baka siya lang ang kayang magpakalma sa sitwasyon. Hindi na kailangang imbitahan. Ako mismo ang naparito. Miss Strang Feng, sakto ang dating ninyo. Hindi simple ang nangyaring ito. May taong nasa likod nito, at may malaking pakana siyang inilatag. Ang lahat ng yin na enerhiya sa lungsod, ay nagtitipon sa iisang direksyon. Saang direksyon? Sa hilaga ng lungsod, sa abandonadong peryahan. Ano bang nangyayari rito? Kanina sirang-sira pa ito. Ilusyon. Mag-ingat kayong lahat, huwag kayong magkakahiwa-hiwalay. Walang bisa ang pisikal na pag-atake, maestro. Mababaw na pakulo lang ito. Ito ang pormasayo ng gabi ng 100 kaluluwa. Mukhang gusto ng kalaban na, ikulong tayong lahat dito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Magbukas tayo ng daan palabas. Sino mang manggahas pumasok sa ipinagbabawal na lupa, ay papatayin ng walang awa. Ipaubayan ninyo sa akin ang malaking halimaw na ito. Kayo naman, wasakin ninyo ang pinakasentro ng pormasayon. Nasaan ang sentro ng pormasayon? Nandoon mismo, sa ilong ng munting payaso na iyon.
Langit na bilog, lupang parisukat, utos ng 9 na kabanata, wasak. Hanapin ang 3. Lumuhad kayo sa harap ko. Ayos na. Pasok. As expected. Painit pa lang pala ang nasa itaas. Ang totoong laban ay nasa ibaba. Hamak na mortal, naglakas loob kang pumasok sa teritoryo ng Panginoon ko, at sirain ang altar. Akala ko kung sino ka na. Isa ka lang palang, nahulog na Diyos ng lupa. Imbes na maging matinong Diyos, nagpaalila ka pa sa mga demonyo. Tumahimik ka. Pinagkalooban ako ng Panginoon ng sukdulang kapangyarihan. Hindi iyon mauunawaan ng mga hamak na mortal na gaya ninyo. Tanggapin mo ito. Wala ka na ng pagka-Diyos. Ang banal mong kapangyarihan ay naging masamang enerhiya. Dahil pinili mong magpakasama, ako na ang magpapatupad ng hustisya ng langit. Lilitisin kita. Selyong pambaliktad ng lupa, Supulen. Nakikiusap ako, dakilang immortal, patawarin ninyo ako. Dakilang immortal, patawarin ninyo ako. Ang tulad kong matanda, napilitan lang din talaga. Para saan ba ang altar na ito? Ilan pa ang meron? Ito ang isa sa mga sentro ng pormasayon ng 9 na anino ng langit, na pinanggagalingan ng puwersa nito. Sa kabuuan, 9 ang lahat ng sentro nito. Ito ang mga lokasyon ng 9 na sentro ng pormasayon. Isa lang doon ang peryahan. Kapag nagdugtong ang 9 na bituin, aandar ang malaking pormasayon, ang buong lungsod, magiging lupain ng mga multo. Binibining Feng, hindi ba medyo, sobrang pananakot na iyan? Anong pormasayon ng 9 na anino ng langit? Pamahiin lang iyan ng lumang panahon. Pamahiin. Kung ganoon, ipaliwanag mo nga kung saan nanggaling ang mga kababalaghang iyon sa peryahan. Iyan, baka may kung anong, di kilalang panghihimasok ng magnetic field. Kung hindi ako nagkamali, ang susunod na punto ng pagsabog ay narito mismo, sa sentrong ospital ng lungsod. Pero doon naman, ang pinakamahusay na ospital sa buong lalawigan. Araw-araw silang nigel iligtas ng buhay. Paanong magiging sentro ng pormasayon iyon? Kalokohan na iyan. Pinakabagong balita ng estasyon. Sa sentrong ospital ng lungsod, biglang naganap ang isang malawakang insidente ng di maipaliwanag na pagkahimatay. Maraming doktor at nurse ang biglang nang agit ng tao na parang wala sa sarili. Naka-lockdown na ang ospital sa ngayon. Bilisan ninyo, lahat kumilos na. Isara ang ospital, lahat susunod sa utos ni Master Feng. Hindi na kailangang sumugod kayo para magpahamak. Ako ang pupunta. Huwag kayong mataranta. Narito ang dakilang manggagamot na ito. Siguradong gagaling agad yan. Pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Nigel iligtas ng tao. Sa tingin ko, pumapatay ka pa nga. Saan galing ang hampas lupang babaeng ito? Naglakas loob ka pang lapastanganin ng dakilang manggagamot na ito. Guardia, palabasin ninyo siya. Ano bang ginagawa mo? Huwag mong gambalain ang pagliligtas ng dakilang manggagamot. Tama. Gusto mo ba kaming mapahamak? Damilat kayong mabuti, at tingnan ninyo ng malinaw, kung ano ang ginagawa niya. Ikaw.
Naglakas loob kang sirain ang mahika ko. Isa ka lang namang halimaw na nagpapalakas. Sa pagsipsip ng dugo ng tao, lintang tubig ka. At may gana ka pang magpanggap na banal na manggagamot. Magpakita ka ng tunay mong anyo. Nakakasukang nilalang. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Feng Jiaking ng mabilis at walang pag-aatubili, at sunod-sunod na winasak ang 6 na sentro ng Porma Sion. Ngunit, nang maghahanda na sana siyang tumungo sa huling sentro ng Porma Sion, sa bundok Wolong, biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Direktor, sobrang dami ng mga halimaw, tuluyan ng bumagsak ang ating depensa. Humawak kayo. Kahit mamatay, kailangan ninyong tumagal. Hindi pwedeng hayaan silang makapasok sa kanlungan. Bakit kayo nagpapanik, Master Feng? Nasaan po kayo? Nasa bundok Wolong ako. Ang totoong gulo ay narito. Mga hamak na tao, itigil ninyo na ang paglaban. Nakatadhana na ang pagbaba ko rito. Pagbaba. Sino ang nagsabing pumayag ako?带着人退后，别在这里碍手碍脚。撤退。过此限制，死。Mamatay ka na. Basta mapatay ka lang. Gagantimpalaan ako ng dakilang masamang Diyos, ng walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay bilang aso. Ayoko sanang madumihan ang mga kamay ko. Pero dahil gigil kang humanap ng kamatayan, tutulungan na kita. Heto ang pasalubong ko sa iyo. Saluhin mo ng maayos. Tok tok tok. Ang sarap na kaluluwa. Hihiramin ko ang dugo mo, upang ialay sa kulog ko. Misteryosong kulog ng 9 na kalangitan. Bumagsak ka. Langgam ka lang. Nagawa mo pang saktan ng isa kong katawang hiram. Kung ganoon, ako na mismo ang wawasak sa mundong ito. Ito ba ang lakas ng tunay na anyo niya? As expected, medyo mabigat ng kalaban. Gusto mong wasakin ang lugar na ito. Tanungin mo muna kung papayag ako. Boss, bumalik kayo agad. Mamamatay ka. Bakit? Bakit ako ganito kaina? Ang katawang ito, malapit nang bumigay. Sige na. Dahil hiniram ko ang katawang ito, babayaran ko rin ang karma nito. Makinig kayong lahat. Gagamitin ko ang huli kong lakas, para selyuhan ang bitak. Kayong lahat. Bahala na kayo sa mga sarili ninyo.
Feng Jia King, hindi ka pwedeng mamatay. Quan Shao Jiyu, mabuhay ka ng maayos. Sa kaluluwa ko, isasara ko ang lamat ng langit. Jia King. Feng Jia King. Jia King, nasaan ka? Bakit ka umiiyak? Ako ay, dumaan lang sa isang pagsubok, at isinabay ko na rin ang paghubog muli ng gintong katawan ko. Boss, alam ko na nga ba, hindi ka talaga mamamatay. Grabe, tinakat mo ako ng husto. Maligayang pagbabalik, Jia King. Nandito na ako. Ngayong nakabalik na ako. Ang mga kawalang katarungan sa mundong ito, ay hindi ko pa tapos ayusin. At saka, sasamahan ko ang mga taong may pakialam sa akin, hanggang matapos ang buhay na ito.